election. I mean, hindi ko alam kung sino aamin doon sa mga hindi pumema sa impeachment. Lahat ng hindi pumema sa impeachment, hindi release yun. Aha. No, magtanong kayo nung, siyempre yung mga pumema, nakatanggap yun. Hindi naman aamin yun, di ba? Oo. Pero, I mean, dapat yun regular eh. So, dapat yun whether pumema ka sa impeachment o hindi. Yeah. Kasi break noon ng February 5, dapat meron. Pero hindi na, it make a big fuss out of it anymore. I mean, Pero sir, bakit papalaking pa yun? sir, how much are we talking about here? Are these pare-pareho for each break o iba-iba depending on the breaks? Depende, for each break, I think nasa 1.5. Oh, each break gets 1.5 M. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tatabunin PH channel mga kababayan at Happy New Year po sa inyong lahat. Okay, nandito ulit tayo para pag-usapan na naman itong mga issue dito sa ating bansa mga kababayan at ito nakikita natin mukhang ito yung pag-usapan natin. Bubuwagin na nga ba? Kailangan na nga bang buwagin itong House of Representatives mga kababayan? I-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. At ito, pag-usapan natin ha. Dito, maraming revelasyon dito. Si Congressman Toby Chanco, mga kababayan. Pero bago natin puntahan siya dito, ito muna pag-usapan natin. Kung napapansin nyo mga kababayan, naging whistleblower, nirecognize na natin ito si Toby Chanco na nagiging whistleblower dito. Nung una pagkatapos ng eleksyon doon sa tungkol doon sa pagpirma nga sa impeachment kung laban kay VP Sara, kung ano nangyari doon at anong ginawa ng mga taga House of Representatives, lalong-lalo na si Martin Romualdez. Di ba? Pero kung napapansin niyo mga kababayan, bago pa siya lumabas doon, meron ng ibang taong lumabas. Halimbawa, katulad ni VP Sara. Nagsalita na si VP Sara tungkol sa problema sa budget, kung sinong nagkontrol dyan. At the same time, January last year, lumabas din, nagsalita din si PRRD at si Congressman Ungab. Kaya nga napag-usapan itong 2025 budget na isa sa the most corrupt. Ika nga mga kababayan. Di ba? And then, eventually, later na lang itong lumabas si Toby Chanco. At nagsalita at kinumpirma kung anong mga sinasabi ni PRRD dito mga kababayan. Okay? At ni Congressman Ungab. So, anong ibig sabihin dito? Anong gusto kong ipahiwatig dito mga kababayan? Personally, ito yung nakikita ko. Si Toby Chanco, hindi talaga nagiging ultimate, whistleblower. Ang nangyayari, mayroong uuna sa kanya, tapos susunod pa siya. Nakikita ko dito mga kababayan, parang, halimbawa, katulad dito sa 2025 budget, may nagbulgar, para hindi siya masali dito or madadamay sa issue ng lahat ng mga kongresista dito, nagsasalita na rin siya. Okay? So wala tayong problema dyan. In fact, okay para sa atin yan kasi at least mayroong isang kongresista or ilang mga kongresista na nagkukumpirma sa lahat ng mga kalokohan nila dyan. Okay? Ang nagiging issue ko lang dito mga kababayan ay hindi siya yung una. Okay? Hindi siya yung una. Sumasakay na lang siya. At ano ngayon na naman ang issue dito? Dito na naman mga kababayan, itong si Congressman Leviste, binulgar itong 2 million na pabonus. Sinong nagunang nagbulgar? Si Congressman Leviste. Sino ang sumunod? Sinong nagkumpirma? Itong si Congressman Toby Chanco. Di ba? So kasi nga mga kababayan, binulgar ni Congressman Leviste kahit siya lang mag-isa, binulgar yung mga Cabral files, binulgar yung mga kalokohan ng mga taga House of Representatives, yung mga allocables nila, yung mga natatanggap nila. Ito ngayon si Congressman Toby Chanco sumunod. Kung titignan natin, ang dami sana ng pagkakataon ni Toby Chanco mga kababayan na pwede sana niyang ibulgar na kahit siya lang.
Di ba? Ilang beses na ito nagpa-interview. Hindi niya binulgar, kaya't ngayon binulgar. Di ba? O ito, pangalawang beses na. Pero meron pang isang beses na nangyari ng ganito ha. Tignan ninyo yung mga binulgar tungkol doon sa mga mali-malitang pera. Yung mga insertions mga kababayan. Di ba? Yung mga binulgar ni Zaldico. Now, meron din palang alam si Toby Chanco doon tungkol doon sa pag-uusap ni Martin Romualdez at ni PBBM. Yung pinagalitan ni PBBM si Martin Romualdez sa harap ni Toby Chanco. Hindi binulgar ni Toby Chanco yan. Sinabi na lang niya yan nung nagsalita na si Zaldico. Diba? So, ang nangyayari dito, I don't know, of course, na-appreciate natin itong pagsasalita ni Toby Chanco, mga kababayan. Ito nga, pinang naging issue lang na nakikita lang natin dito, ay itong hindi siya yung nauuna. So, basically, wala tayong nakikitang intention sa kanya na talagang ibulgar itong lahat. Sumusunod na lang siya kung anong lalabas depende sa kung sinong nauna. Tapos doon pa niya ilalabas kung anong nalalaman niya. Diba? Well anyway, ito ngayon, bakit natin natanong kailangan na bang buwagin itong House of Representatives mga kababayan? Kasi nga, ang daming hindi naniniwala dito kay Congressman Liviste tungkol dito sa 2 million na pabonus ng House of Representatives. Imagine niyo mga kababayan. Karamihan sa atin, hirap na hirap. Walang bonus karamihan sa atin. Akala siguro ng karamihan sa atin, yung 13th month natin, ayun na yung bonus. Hindi po bonus ang 13th month, mga kababayan. Required po yan ng batas. Yung bonus ay prerogative ng kumpanya. Kung gusto ng kumpanya na magbigay, magbigay. Magkano? Depende na rin po sa kumpanya. Ayun nga, sabi natin, karamihan sa atin, walang natatanggap. Kasi iniisip rin naman ng ibang kumpanya na nagbibigay na sila ng 13th month. So, enough na yun. Pero itong House of Representatives, mga kababayan, sinong amo nito? Tayong taong bayan. Di ba dapat tayo ang magdidesisyon kung bibigyan ba natin ng bonus itong mga opisyal natin? Bakit sila tumatanggap ng 2 million isa-isa mga kababayan? Tumatanggap ng 2 million. Tayo nagbabayad yan, galing sa tax natin yan. Hindi yan galing ni Bod GD. Hindi yan galing sa bulsa ni Bod GD, mga kababayan. Imagine niyo yan, tumatanggap ng 2 million. Ngayon, puntahan natin, anong detalye dito? Kailan ito nagumpisa? Bakit na mayroong ganito? Ito, pakinggan natin si Toby Chanco, mga kababayan. Happy New Year! Yes. Sir, binuburi rin namin itong Christmas bonus na to na siniwalat ni Congressman Libiste. At ang sabi niya, ang by implication kasi, lahat daw ng congressman nakatanggap. Number 1, tama ba may Christmas bonus? Of course, you're a congressman. Tama ba may Christmas bonus? Number 2, 2 million ba yan? Number 3, lahat ba meron? Hindi, ganito. Simulan natin doon sa MOE, no? Para maliwanag. Yes, sir. Okay, di ba yan ang pinagsimulan yan, yung MOE, di ba? So, ang sinasabi, aside from our salary, meron kaming natatanggap na MOE every month, di ba? Okay, totoo may natatanggap kaming MOE every month, pero nagsimula yan ever since the time na naging congressman ako. Ami, if you look at your Viber, pinakita ko yung payslip ko. Kasi first term ko bilang congressman was in 2010, no? So, syempre, unang sahod ko yun, pinicturean ko kasi parang remembrance, di ba? My first salary as congressman. May naman doon, talagang may MOE doon. May representation, may district office. So, totoo yun. Aside from our salary, meron kami MOE monthly, no? Hindi bago yan. This is not new. This is not a new invention. Simula
nung ako'y naging congressman in 2010, meron na yan. So it has, sa lahat ng administrasyon. So yung 2010 was the administration of former President Pinoy. Congressman ako noong panahon ni President Duterte, meron pa rin yan. Congressman ako ngayon, meron pa din. So it's not a new invention. And para pakitang wala akong pinatago, pinakita ko, sinedo pa kay Ami yung breakdown. Nahandon, yung breakdown ng 2010. Dito na nga natin masasabi, kung natatandaan ninyo, di ba? Kaya pala, dito natin maintindihan, na kaya pala sinasabi, matagal lang sinasabi ni PRRD, mga kababayan, na kailangan ng buwagin itong House of Representatives. Kasi ito yung, kung hindi ito yung pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno, mga kababayan, isa ito. Isa ito sa pinaka-corrupt. Imagine niyo yan, Nagbibigayan sila ng bonus dyan, tig 2 million. Sila lang nakakaalam. Kung hindi pa binulgar ni Congressman Leviste ito, imagine niyo 2010 pa lang ito. Mayroon, posible before 2010 pa ito, mga kababayan. Pero of course, ayaw nilang pag-usapan yung 2010. Gusto nila pag-usapan 2016 lang. Bakit? Ayaw nila 2010 kasi si Pinoy. Mahal nila si Pinoy, mga kababayan. Gusto nila babalik yung liberal. Di ba? Ito yung nangyayari. Again, ilang beses na sinasabi ni PRRD, mga kababayan, na kailangang buwagin na itong House of Representatives. Wala itong kwenta. Tumatanggap ng tig 2 million na bonus. Dati 1.5 lang. Nang hindi alam ng mga tao. Galing sa pera ng taong bayan pero hindi nila alam na kinukunan sila ng tig 2 million, pinamudmud sa mga kongresista na hindi natin alam. Na pati tayo hirap na hirap itawid yung Pasko at bagong taon. Kahit ano, kahit ano na lang natira, imagine niyo yan. Sa Pasko, kung ano na lang natira, yun na lang gagamitin mo para sa selebrasyon ng bagong taon. Maitawid mo lang yung bagong taon. Pero itong mga politiko na ito, kaya pala kung napapansin yung mga kababayan, karamihan ito, doon nagpapasko sa ibang bansa. Kasi, gumagastos ng pera ng hindi sa kanila. Tuloy natin, mga kababayan. Okay, so hanggang ngayon, meron niyang MOOE monthly. Okay? So, number 1. Number 2, yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time magbe-break, merong hindi bonus ang tawag hindi ko alam kung anong tawag nila doon But every time magbe-break, so ibig sabihin, ang break namin is yung papuntang undas, di ba? Yung first break na May break pa. May break bonus pa pala, mga kababayan. So, hindi lang 13th month yan, More than 13th month pa ito. Kaya imagine niyo, 2 million yan. 2 million Christmas break, Christmas bonus. Magkano lang sweldo nila? Kahit sabihin natin 300,000 every month. Yung sa 2 million, ilang 300,000 yan? Doon na math na lang. Bobo ako sa math, mga kababayan. Hindi ilang buwan yan? Tapos may break bonus pa. namin, kung magsimula tayo ng SONA, so mag-resume kami SONA. Yes, sir. Hindi, SONA. Tapos, bago magundas, dapat tapos na kami sa budget. So, may break kami doon. Meron yan. Okay? Pagtapos namin magbe-break ulit kami pang Christmas. Meron yan. Hindi, undas. Hindi. Yun yung first yung undas Yung first yung undas, di ba? Yun yung first yung undas. Yun yata yung sinasabi na nasabay doon sa budget. Yung second break namin is Christmas break, di ba? Yeah. So, meron ulit yan. Pagdating ng of Christmas, babalik kami. Easter break, Holy Week. Easter. Yeah, Holy Week. Holy Week, meron ulit yan. At yan, sasabihin ko ulit, hindi yan nasimulan na yung administrasyon na to.
ever since naging congressman ako, meron ng ganyan. Okay. So next question is, binibigay ba sa lahat or hindi? At natanggap ko na ba yung 2 million ko this Christmas o hindi? So yung akin, hindi ko alam kung kasama ako dahil wala naman akong natanggap. Sir, wala ka natanggap for undas or for Christmas or for both? Hindi, yung Christmas na sinasabi mo. Oh, yung may Christmas natanggap na siya sinasabi ng mo, undas. Wala akong natanggap. Pero nung Christmas, mabudol wala ka, natanggap si mabudol. Toby Hindi, Sangkong, hindi ko mga alam kung kababayan. wala akong natanggap or ano. Ngayon, is it given to everyone? I would think so. I would think so. And it should be. It should be. Pero sir, what Pero yung mga would it nakaraang be? taon, magkano? Okay. Hindi, meron ako isang beses na hindi ko natanggap. Pero yun mga kababayan, sinasabi niya dito na it should be given to everyone. Kasi nga, hindi pwede iilang kongresista lang ang bibigyan. O, halimbawa, ikaw yung leader ng House of Representatives, ikaw yung speaker. Di ba, dapat kung magbibigay ka doon sa isa, dapat magbibigyan mo lahat. O, yan yung ibig sabihin dito. Hindi ang asa naintindihan ko dito kay Toby Sangkong, mga kababayan, hindi ibig sabihin dito na kailangan may bonus. Ang nangyari, since nagbigay na yung House of Representatives sa mga congressman ng bonus, so dapat lahat mabibigyan. Ha? So, para fair. Oh, pero of course, in the first place, dapat wala. Kasi kung magbibigay sila dyan mayroong bonus. Dapat alam natin yan. Di ba? Yung halimbawa sa ibang ahensya, yung sa mga teachers, yun sa mga ibang government employees, di ba ina-announce yan? Halimbawa sa mga local government units, ina-announce, pumirma si mayor ng ganito. Pinarelease yung budget para sa bonus. Pumirma yung presidente ng ganito para yung mga sekretary, so halimbawa, pumirma para iparelease. Hindi, alam natin na may bonus sila. Bakit dito sa House of Representatives, hindi natin alam, mga kababayan? Hindi ba? Ito, tuloy Pero natin. I didn't make a big fuss out of it na eh. Yung break bago mag-election, I mean, hindi ko alam kung sino aamin doon sa mga hindi pumema sa impeachment. Lahat ng hindi pumema sa impeachment, hindi release yun. Loko! No, magtanong kayo, no? Siyempre yung mga pumema, nakatanggap yun. Hindi naman aamin yun, di ba? Pero, I mean, dapat yun regular eh. So, dapat yun whether pumema ka sa impeachment o hindi. Kasi break noon ng February 5, dapat meron. Pero hindi na, it make a big fuss out of it anymore. I mean, Pero sir, bakit papalakuhin pa yun? sir, how much are we talking about here? Are these pare-pareho? Ito mga kababayan, dito natin malalaman, dito natin makukumpirma na talaga pera ng taong bayan ginagamit or ginamit para doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw yan, no? Kasi every break, di ba? Every break, nagbibigayan ng pera. Nagbibigayan ng bonus. Kung natatandaan ninyo, February 5 yung inimpeach si VP Sara. Last day ng session ng House of Representatives. So most likely lahat nag-i-expect ng break bonus nila. Ito ngayon. Yung mga hindi pumirma sa impeachment, hindi tumanggap ng break bonus. So anong tawag ninyo dyan, mga kababayan? I-comment nyo nga nyo. Tapos ngayon, insist pa sila or kayo dyan sa House of Representatives na tama yung proseso ng impeachment. Diba? Imagine niyo yan, mga kababayan. Again, in a way, nagpapasalamat tayo dito kay Toby Sangkong kahit binanata natin ito nung umpisa. Kasi nga, hindi niya ito inilabas dati pa. Kung lahat ng impormasyon na ito, inilabas pa niya at siya yung naunang naglabas nito, hindi sana mas lalong na-appreciate natin si Toby Sangkong dito. Ang problema, hindi sumunod na lang siya kay Leviste. Nakikita natin yun, mas matapang itong batang Leviste na ito compare dito sa ibang mga matagal ng kongresista. So malinaw dito, kahit anong deny pa nila dyan, mga kababayan, kahit anong sabihin pa nila na pang Christmas party nila sa employees nila, sa staff nila, the fact na tumanggap sila ng ilang pera dyan na
kahit sabihin nating bonus, pera ng taong bayan yan at hindi natin alam yan, anong tawag natin dyan? Hindi mo ba matatawag na corruption dyan? So ngayon, mga kababayan, bago natin tapusin itong video natin, papayag lang ba tayo na ganito pa rin ang gagawin ng House of Representatives sa ating mga ordinaryong Pilipino? Again, kahit nga tayo, hirap na hirap tayo itawid yung pang-araw-araw na buhay natin. Yet yung iba dyan, yung mga congressman natin tumatanggap every break ng ilang milyon para makapagbakasyon sa ibang bansa. Tumatanggap ng Christmas bonus na multiple times, ilang fold ng kanilang monthly salary. Kaya pala doon nagpapasko sa ibang bansa. Yung may mga snow pa. Di tayo dito. Karamihan sa atin binabaha. Inuulan. Di ba? Yung iba naka-restaurant pa sa mamamahaling restaurant sa ibang bansa pa. Comment nyo dyan mga kababayan. Ngayon, sagutin natin yung tanong natin. Kailangan na nga bang buwagin itong House of Representatives? Ako mga kababayan, nakikita ko kailangan na itong buwagin. Ako personally, agree din ako kay Salvador Panela. Kailangan ng revolutionary government well, kahit at least for how many years, mga kababayan, buwagin niya yung Senate at Congress, kahit presidente lang muna, para mas madaling matrace natin mga kababayan yung daloy ng pera. Kasi iisa na lang yung point person natin. Yung presidente na lang. Hindi katulad nito, ang daming dadaanan. Questionable pa ito kung nililiquidate ba ito doon sa COA, mga kababayan, itong bonus na pinamimigay. Kasi sabi rito, wala raw itong liquidation. Liquidation by certification lang ito. Para sa akin, mas matindi pa ito sa confidential funds ni VP Sara, Kasi at least yung confidential funds, may sinasubmit na report yon kung anong information na ibinigay tungkol saan pag-liquidate mo. Pero dito, wala. I-comment nyo dyan mga babayan, ano masasabi nyo dito. Okay, so dito lang po muna tayo. Paki-like po, share ng videos natin, then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.